Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1141, paghuhugas ng kanyang espada. Ang petsa ng kaganapan sa Fortune City ay hindi pa napagpasyahan. Ang lahat ay nasa kamay ng manghuhula. Maraming magiting na cultivator ang nagtipon sa 4 na malalaking lungsod sa paligid ng Fortune City at hindi na sila makapaghintay na magsimula ang kaganapan. Sinasabing sa tuwing naganap ang kaganapan sa Fortune City, binago nito ang kasaysayan ng rehiyon. Ang manghuhula ay isa sa pinakamahiwagang nilalang sa mundo. Siya ay lilito lamang sa tuwing magaganap ang kaganapang iyon sa Fortune City. Walang nakakaalam kung sino talaga siya, hanggang sa hindi alam ng marami kung gaano talaga siya kalakas. Ipinapalagay ng maraming tao na siya ay isang emperador, ngunit walang nakakaalam kung ano siya. Sa anumang kaso, nagawa niyang maakit ang napakaraming malalakas na cultivator upang magtipon doon, sapat na iyon upang patunayan na siya ay hindi kapanipaniwala. Sinasabing may kakaibang sigla sa Fortune City kung saan walang silbi ang pagkakaroon ng dugong imperial o mayamang pamilya. Sinasabi na ang mga tao ay nahiwalay sa ibang bahagi ng mundo sa sandaling pumasok sila sa lungsod. At kapag namatay ang mga tao sa Fortune City, hindi malalaman ng labas ng mundo kung paano sila namatay. Bumalik sa Sword City, naging kalmado muli ang lahat. Walang nagpatuloy sa paghabol kay Lin Feng dahil pinoprotektahan siya ngayon ng mga tao ni Janj. Sa isang palasyo sa labas ng Sword City, may isang babae at lalaki na nakaupo sa bintana. Ang babae ay napakaganda at nagtataglay ng celestial chi. Nakapatong ang ulo niya sa balikat ng binata, at nakangiti ito. Hindi sila nagsalita, nakaupo lang sila. Sana mag-freeze ang oras ngayon. Sabi ni Meng Qing, nakatingin sa malayo. Si Lin Feng at siya, silang dalawa lang ang nakaupo doon ng tahimik, nakatingin sa buwan. Napakaraming magagandang bagay sa buhay at napakaraming lugar pa rin ang gusto kong dalhin ka. Umaasa ako na maaari tayong magkasama at masiyahan sa buhay sa libu-libong o kahit 12-12 libong taon mula ngayon. Sabi ni Lin Feng. Sa kanyang nakaraang buhay, umaasa si Lin Feng na mabubuhay siya hanggang 100 taong gulang. Sa bagong mundong ito, salamat sa paglilinang, ang mga tao ay mabubuhay ng higit pa rito. Inaasahan niyang maging sapat ang lakas upang protektahan ang mga taong mahal niya sa oras na iyon. Lagi akong mananatili sa iyo pagkatapos. Sabi ni Meng Qing na nakangiti sa maningning at matamis na paraan. Matagal na tayong magkasama, hindi ba dapat pumunta ka na at magsanay ng cultivation? Sabi ni Meng Qing na nakababa ang ulo. Gusto niyang hayaang magsanay si Lin Feng, ngunit kasabay nito ay ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanya na parang ayaw niyang pumunta siya. Kahit narito ka, kaya kong magsanay ng paglilinang. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Naglabas siya ng mga sword energies na tumama sa sakitan. Itinaas niya ang ulo niya at bumungad sa kanyang mga mata ang matatalim na ilaw. Tumangala siya sa langit na parabang sinusuway niya ang langit. Ang kanyang sword energies ay nanginginig sa hangin at naglabas ng mga metal na tunog. Ang mga enerhiya ay unti-unting tumuturo sa buwan. Sa paghiram ng sigla ng lupa at langit, gagawin kong abo ang mga ilaw ng buwan at langit at gagamitin ko ang kanilang mga labi upang linisin ang aking espada. Sabi ni Lin Feng. Pagkatapos, ang vital chi ng lupa at langit ay nag-condense sa paligid ng kanyang sword energies at pagkatapos ay lumitaw ang abo at nilinis ang espada na naging nakasisilaw. Gusto ni Lin Feng na itaas ang kanyang espada at sa mga alaala mula sa matanda, alam ni Lin Feng na ang paglilinis ng kanyang espada ay bahagi ng proseso. Hindi maintindihan ni Lin Feng kung bakit siya tinulungan ng matanda, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Alam niyang hindi siya sinasadya ng matanda, iyon lang ang mahalaga. Ang matandang iyon ay maaaring madaling pumatay ng isang tulad ni Lin Feng, kaya hindi na kailangang linlanggan siya. Nililinas mo ang iyong espada. Mukhang nagulat si Meng Qing at tumawa. Nakapatong pa rin ang ulo niya sa balikat ni Lin Feng. Ang ilang mga tao ay may napansin sa langit at itinaas ang kanilang mga ulo. Nakita nila ang isang matalim at makapangyarihang espada na napakataas sa hangin, at ito ay nililinas ng mga enerhiya ng lupa at langit. Muling ibinaba ng maraming tao ang kanilang ulo at hindi na masyadong inisip ang espada. Ang gayong hindi kapanipaniwalang espada ay malamang na pag-aari ng isang mas malakas kaysa sa kanila, kaya walang kabuluhan na magtagal dito. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay masyadong matako at hindi napigilan, may bumangon pa sa hangin sa tabi ng espada. Isang binata ang gustong pumunta sa Fortune City, ngunit wala siyang makapangyarihang sandata para gawin iyon. Ngayon, isang banal na sandata ang lumitaw sa kalangitan, kaya syempre, ito ang kanyang pagkakataon. Ang binata ay mukhang nag-aalangan, ngunit pagkatapos ay naglabas siya ng kaunting lakas patungo sa espada, na naging dahilan upang magsimula itong manginig. Asar! Sigaw ng isang boses. Nagsimulang manginig ang binata at lahat ng nasa paligid. Tumingin siya sa espada, kumikislap ang mga mata. Sino ka? Malamig na tanong ng binata. Sabi ko mang-asar ka, umikot ang espada at itinutok ang binata. Medyo malamig ang pakiramdam ng binata ngayon. Tumalikod siya at umalis, takot na takot. Ang isang tao ay maaaring gumawa ng isang sword talk at ilabas ang sarili nitong lakas. Wala na siyang gustong gawin pa doon. Pagkaalis ng binata, ang espada ay patuloy na tumataas sa hangin patungo sa buwan. Maraming tao ang nakabantay sa binata kanina kaya walang naisip na subukang nakawin ang espada. Ang espadang iyon ay malamang na pag-aari ng isang napakalakas na cultivator. Mas marami pa ang mga henyo sa Fortune City ngayon.
Maraming tao ang tahimik na nagsasanay sa paglilinang, sinusubukang lumakas bago magsimula ang kasiyahan sa Fortune City. Sa mga susunod na araw, parehong gabi at gabi-gabi, makikita ng mga tao ang isang banal na sandata na lumilipad sa kalangitan. Sinubukan ng ilang tao na kunin ito bawat gabi, ngunit sa tuwing naririnig nila ang usapan ng espada, natakot sila hanggang sa mamatay at umatras. Ang espadang iyon ay pagmamayari ng isang hindi kapani-paniwalang cultivator ng espada kaya hindi sila nang ahas na kunin ito. Malamang na mapapatay sila ng cultivator na iyon nang walang anumang pagsisikap at kailangan pa nilang mag-ingat bago magsimula ang kaganapan. Sinanay ni Linfang ang diskarteng iyon sa loob ng kalahating buwan. Pagkatapos, sa huling gabing iyon, isang kabilugan ng buwan ang lumitaw at sa direksyon ng Fortune City isang ambon ang lumitaw habang ang isang dambuhalang lungsod ay dahan-daang lumabas mula sa ambon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1142, Mahiwagang Fortune City. Fortune City. Lumabas ang Fortune City. Lahat ng tao sa apat na bayan na nakapalibot sa Fortune City ay nagtaas ng ulo at tumingin sa Fortune City. Parang Gothic painting, parang ilusyon. Ito ay tila sinaunang panahon, marilag, dominante, matayog, matindi. Ang Fortune City ay isang ilusyon ayon sa mga alamat, ngunit maraming tao ang naswerte doon. Naisip ng ilan sa mga tao. Ang kaganapan sa Fortune City ay hindi isang bagay na binalak, hindi sila maaaring magpakita lamang sa isang tiyak na petsa. Ang bawat isa ay kailangang maghintay para sa lungsod na lumitaw sa sarili nito. Karaniwan, kapag ang mga tao ay tumingin sa direksyon ng Fortune City, wala silang nakita. Walang mga gusali at tiyak na walang lungsod. Nawala lamang ang ambon nang magsimula ang manghuhula ng isang kaganapan. Ano ang nangyayari? Bakit napakaraming kastilyo ang tumataas sa himpapawid? Naisip ng ilang tao. Ang mga kastilyo ay unti-unting umuusbong mula sa lupa at tumataas sa langit. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magtaka kung ang lungsod ay hindi isang ilusyon, na ito ay nasa ilalim ng lupa halos lahat ng oras. Nakikita ko rin ang ilang mga halimaw. Sabi ng ibang nagulat, may mga taong papasok. Ang isang pulutong ng mga tao ay nagsimulang pumasok sa Fortune City at nawala sa loob. Gaano kabilis? Ang ilang mga tao ay tila hindi na makapaghintay pa. Maaaring hulaan ng manghuhula ang kinabukasan ng mga tao at maimpluwensyahan pa ang kanilang mga kinabukasan. Tiyak na gaganda ang buhay ko pagkatapos kong bisitahin ang Fortune City, maaabot ko ang mga ulap. Malakas na sabi ng isang tao. Nagmamalaki siya nang pumasok siya sa Fortune City. Fortune City. Sa sandaling iyon, nakita rin ni Linfang ang Fortune City. Hindi umimik si Meng Ching, nanatili siyang kalmado habang nakaupo sa tabi niya. Tara na, sabi ni Linfang na hinawakan ang kamay ni Meng Ching. Sa isang malapit na palasyo, nakita rin ng isang binata at isang hayop ang Fortune City na tumataas. Huang Fulong, Emperador. Sigaw ni Linfang na lumapag sa kanilang palasyo. Bata, ngayon mo lang kami naalala. Galit na sabi ni Qiyongqi. Hindi gaanong nakasama si Linfang ng mga araw na iyon. Binigyan lang niya sila ng kaluluwa ng dalawang Zone Cultivator at ipinaliwanag na kailangan nilang maghanap ng dalawang katawan para sa kanila, ngunit hindi alam ni Qiyongqi kung saan hahanapin ang mga katawan para sa kanila. Anong ginawa mo kay Huang Fulong? Bulalas ni Linfang. Kulay abo ang mukha ni Huang Fulong at mukhang sunog. Nakita ko na kailangan niyang lumakas kaya tinuruan ko siya ng ilang bagay. Ang swerte niya na naging guro ako. Sabi ni Qiyongqi na inilagay ang kanyang paa sa kanyang dibdib at parang nagmamalaki. Si Huang Fulong ay mukhang galit na galit at nagkibit-balikat. Nakangiti siya pero parang hindi siya masaya. Linfang, kung iiwan mo akong mag-isa muli sa kanya, hindi tayo magiging magkaibigan ng matagal. Sabi ni Huang Fulong na nagkakamot ng ulo at nagngangalit ang mga ngipin. Ha? Tumingin si Linfang kay Huang Fulong ng may habag. Maswerte ka sa pagiging guro ko, pero nakakapagtaka, naglakas loob kang punahin ako. Sabi ni Qiyongqi na tumingin pabalik kay Huang Fulong sa mabangis na paraan. Mabilis na ibinaba ni Huang Fulong ang kanyang ulo. Si Linfang ay hindi rin mukhang masaya. Emperor, umiral ba ang Fortune City noong nabubuhay ka pa? Tanong ni Linfang na nakaturo sa Fortune City. Si Qiyongqi ay 1,000 taong gulang at dati siyang isang dakilang emperador, kaya maaaring may alam siya. Ginawa naman. Nariyan na ito mula ng likhain ng kontinente ng siyam na ulap. Sabi ni Qiyongqi na nakatitig sa ilusyon. Mayroon bang partikular na dapat kong malaman sa pagpasok? At may alam ka ba tungkol sa manghuhula? Tanong ni Linfang. Alam niya na ang manghuhula ay maaaring hulaan ang hinaharap ng mga tao at maimpluwensyahan ito. Kumikislap ang mga mata ni Qiyongqi at mukhang kinakabahan, halos mapakunot ang noo niya. Tinitigan niya ang ilusyon at umiling. Wala. Paano naging posible iyon? Si Qiyongqi ay nagyayabang sa lahat ng oras na siya ay dating isang dakilang emperador. Siguradong may dapat siyang malaman. Masasabi ko sa iyo dahil ito ay mas komplikado kaysa sa iyong kakayanin. Sabi ni Yan di pabalik kay Linfang. Nanatiling tahimik si Linfang at pagkatapos ay nagsabi. Narinig kong may mga taong nagtanong sa mga emperador tungkol sa Fortune City, ngunit wala silang sasabihin tungkol dito. Ang aaminin lang nila ay sa tuwing pupunta roon ang mga kabataang henyo mula sa lahat ng dako, ang takbo ng kasaysayan ay nagbago ng husto. Lalawigan ng bahwang.
Nang marinig ni Qiyongqi si Linfang, nagsimula siyang tumawa. Nalilito si Linfang sa maling gawin na ito. Napansin ni Qiyongqi ang kanyang pagkalito kaya sinabi niya. Masyadong simplistic ang iyong mga pananaw. Sa tingin mo ba ay ang lalawigan ng bahwang lang ang dumadalo? Ha? Mukhang nagulat si Linfang, hindi lang ang lalawigan ng bahwang. Dumating din ba sa Fortune City ang mga tao mula sa ibang lugar, probinsya, rehiyon at iba pa? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Linfang. Makikita mo kapag pumasok ka sa loob. Kahit na may katayuan ako ng isang dakilang emperador, magkakaroon lang ako ng lakas ng layer ng Tianqi kapag pumasok na tayo. Pero nasa Fortune City. Sabi ni Qiyongqi, nagulat si Linfang. Hindi ba pinapayagan ang mga emperador sa Fortune City? Hindi ko sinabi iyon. Sabi ni Qiyongqi na bamantong hininga. Mayroon lamang ilang mga kaugalian, kadalasan ang mga tao ay nananatili sa mga kombensyon na ito, ngunit ang ilang mga tao ay salungat sa kanila, kahit na ang mga dakilang emperador. Sinabi ni Linfang. Ang ibig mong sabihin ay may mga tiyak na tuntunin sa kontinente ng siyam na ulap. Kung ang mga dakilang emperador ay hindi dapat pumasok sa Fortune City, dahil ba sa isang mahusay na emperador ang nag-organisa ng kaganapan? Sabi ko naman sa'yo, hindi ko alam. Kung gusto mong maintindihan kailangan mong pumunta doon. Walang pakialam na sabi ni Qiyongqi. Tumingin si Linfang sa Fortune City, kumikislap ang kanyang mga mata. Linfang. Sa sandaling iyon, napakamot ng ulo si Huang Fulong. Mukha siyang nalilito habang sinasabi. Linfang, anong ibig mong sabihin? Siya ba ay dakilang emperador? Itinuro ni Huang Fulong si Qiyongqi, para siyang nakakita ng multo. Mula sa pag-uusap ni Linfang at Qiyongqi, parang si Qiyongqi ay isang mahusay na emperador. Bullshit, syempre ako. Pagmamalaki ni Qiyongqi. Muntik na siyang mapatay ng isang tao, ngunit nagawa niyang mabuhay muli. Huwag mong babanggitin kahit kanino. Sabi ni Linfang kay Huang Fulong gamit ang telepathy. Si Huang Fulong ay namangha. Si Qiyongqi talaga ay isang dakilang emperador. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na mukhang galit si Huang Fulong. Nilinggan niya si Qiyongqi at ngumiti pa. Emperor, hindi ba sinabi mo na gusto mo akong bigyan ng ilang mga kasanayan? Paano naman ngayon? Asar. Sabi ni Qiyongqi sa mapanghamak na paraan. Si Huang Fulong ngayon ay labis na nadismaya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1143, Fortune City's Shrine. Yandy, maging guro ko. Sabi ni Huang Fulong na tumatawa. Binigyan kita ng pagkakataon, pero huli na ang lahat. Sabi ni Yandy. Pagkatapos, nakita niya kung gaano ka-disappoint si Huang Fulong, kaya sinabi niya. Pero, titingnan natin kung swerte ka sa Fortune City. Ang makukuha mo doon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang maibibigay ko sa iyo. Siyempre, kailangan mo munang magpakatatag. Ha? Narinig ni Linfang ang kanilang pag-uusap at parang nagulat. Ano ang ibibigay sa kanila ng Fortune City na mas mahusay kaysa sa anumang maya-alok ng Qiyongqi? Ang Fortune City ay hindi lamang tungkol sa mga hula ng manghuhula. Ang iyong buhay ay nasa iyong sariling mga kamay. Sa loob ng Fortune City, kailangan mo pa ring umasa sa iyong sariling lakas upang tukuyin ang iyong sariling landas. Sabi ni Yandy sa mataimtim at magalang na paraan. Nagulat si Linfang nang makitang kahit si Qiyongqi ay iginagalang ng husto ang lugar na iyon. Terena, kapag nasa loob ka na ng Fortune City, maririnig at makikita mo ang mga bagay, pagkatapos ay mauunawaan mo. Kaya naman wala akong kailangang sabihin sa iyo ngayon. Masasabi ko lang na mag-ingat ka at maging matapang. Kailangan mong manatiling determinado upang magpatuloy. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Sa pagkakataong ito, kahit ako ay makikinabang sa pagkakataong iyon. Paliwanag ni Qiyongqi. Mengqi. Kinaladkad ni Linfang ang kanyang kamay at tumanggo sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya kay Huang Fulong. May teleportation portal sa pasukan ng Fortune City. Pagtapak mo pa lang dyan, ay teleport na kayong lahat sa iba't ibang lugar, pero kung malakas kayo, mahahanap niyo ulit ang isa't isa. Sabi ni Qiyongqi. Tila naiinis si Linfang. Ano ang pinakamabilis na paraan para mahanap ang isa't isa? Pumasok ka at makikita mo. Sabi Qiyongqi. Dahan-dahan siyang bumangon sa hangin at muling tumingin sa sinaunang ilusyon. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili sa ilusyon at mabilis, nawala siya sa kanilang paningin. Anong lalaki? Isip ni Linfang. Sa anumang kaso, kung sinabi ni Qiyongqi sa kanila na muli nilang mahahanap ang isa't isa, hindi dapat mag-alala. Si Huang Fulong, kahit hindi siya madaling pakisamahan, marami siyang alam. Huwag palampasin ang anumang pagkakataon kapag nasa tabi mo siya. Sabi ni Linfang. Tumanggo si Huang Fulong. Alam ko, hindi na kita guguluhin pa. Sabi ni Huang Fulong na napakamot ng ulo. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa Fortune City. Nagkatinginan sina Linfang at Mengqing at sabay na naglakad patungo sa ilusyon. Mengqing, kapag nasa Fortune City na tayo, ang una kong gagawin ay hanapin ka. Sabi ni Linfang, nakatayo sa labas ng ilusyon. Ngunit umiling si Mengqing at sinabi, na, gawin mo ang sarili mong mga bagay. Pupunta ako at hahanapin ka sa halip. Tiningnan siya ni Linfang sa magiliw na paraan, tumanggo at sinabi, sige, hihintayin kita. Pagkatapos, pumasok sila sa Fortune City at agad silang pinalibutan ng mga enerhiya. Pakiramdam ni Linfang ay hihimatayin siya sa sobrang pagkahilo.
Inabot niya ang kanyang kamay upang kunin ang kay Mengching, ngunit hiwalay na sila. Habang papasok siya sa Fortune City, may ilang alaala ang lumitaw sa kanyang utak. Ang mga buto ng kapalaran ay maaaring ipagpalit laban sa anumang bagay. Bulong ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, sa loob ng kanyang ikatlong mata, lumitaw ang mga pulang bagay. Ang bawat isa ay naglalaman ng mga alaala at mayroong 5 pulang buto sa kabuuan. Nakapasok na siya sa ikalimang layer ng Tianqi kaya nang pumasok siya sa Fortune City, nakatanggap siya ng 5 sa mga Fate Seed na ito. Ano ang lugar na ito? Sino ang master dito? Gaano kalakas ang manghuhula? Bulong ni Lin Feng. Sa utak niya, may mga bagay pang lumitaw at lahat ay may kinalaman sa kapalaran. Sa sandaling nasa loob ng Fortune City, mauunawaan niya ang kanyang kapalaran at magiging mas malakas. Sa dambana ng Fortune City, kung siya ay mapalad, makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Nilaibot ni Lin Feng ang paligid ng sinaunang bayan kung saan siya lumitaw. Hindi niya naramdaman na siya ay nasa isang ilusyon, talagang mukhang isang sinaunang bayan ito. Ang Fortune City ay tila hindi kapanipaniwalang malawak. Naisip ni Lin Feng ang sinabi ni Qiyongqi sa kanya. Bukod sa mga tao mula sa lalawigan ng Bangwang, mayroon bang mga henyo mula sa ibang mga lugar? Ang lugar na ito ay katulad ng kung saan naganap ang unang bahagi ng Great Competition ng Zuyu. Kaya lang, malayo si Shengang sa pagiging ganoon ka-develop at sanay. Marahil ay ginaya nila ang Fortune City. Bulong ni Lin Feng. Gayunpaman, ang Great Competition ng Zuyu ay isang maliit na kaganapan lamang, hindi ito may kukumpara sa kaganapang ito sa Fortune City. Kahit na ang mga dakilang emperador ay hindi naiintindihan ng maayos ang kaganapan ng Fortune City. Marahil ay naroon ang mga tao mula sa lahat ng dako sa kontinente ng Siyam na Ulap. Nakikita ni Lin Feng ang isang matayog na gusali, na mas mataas kaysa sa lahat ng iba pang mga gusali. Maaaring ibigay sa akin ng Fortune City Shrine ang anumang gusto ko at sinabi sa akin ni Qiyongqi na kailangan kong manatiling determinado at matapang dito. Nangangahulugan iyon na kailangang handang makipagsapalaran si Lin Feng, hindi niya ito madadaanan ng kalahating puso. Slash. Ilang tunog ang narinig at mukhang nagulat si Lin Feng. Agad na nawala si Lin Feng nang may lumitaw na anino. Agad namang nagtago ang anino sa ilalim ng lilam ng isang gusali. May dumating kung saan naroon si Lin Feng kanina at tumingin sa paligid, pagkatapos ay sumimangot ang taong iyon. May naramdaman akong chi, sabi ng taong iyon sa kanilang sarili. Binuksan ng taong iyon ang kanilang ikatlong mata. Mayroong 6 na tuldok na nangangahulugan na ang taong iyon ay nakalusot sa ika-6 na layer ng Tianqi. Nangangahulugan din ito na hindi pa sila nagsimulang manghuli ng kapalaran ng ibang tao. Tumingon siya at tumingin sa direksyon ni Lin Feng. Bumangon siya sa hangin, napakabagal at mapagbantay. Nasa Fortune City sila, kaya walang makakaalam kung doon sila namatay. Tumakad siya ng ilang hakbang at naglabas ng chi. Pagkatapos, bigla siyang bumangon sa langit at nawala. Nagulat si Lin Feng, hindi niya sinubukang magtago noong una siyang nakarating doon, at hindi rin siya kasing puyat ng lalaking iyon. Biz. Mabilis na tumakbo si Lin Feng habang lumilikha ng isang ipoypo sa likod niya. Mabilis siyang nakarating sa bakana ng Fortune City Shrine. Ang shrine ay bukas sa lahat, ngunit kailangan nilang magbayad gamit ang mga buto ng kapalaran upang makapasok. Hindi nagatubili si Lin Feng at pumasok sa shrine. Kaagad pagkatapos, ang isa sa kanyang mga buto ng kapalaran ay nawala sa kanyang noo. Pagdating sa loob, maliban sa isang matandang lalaki, walang ibang tao doon. Master, may tanong ako. Sabi ni Lin Feng na nakayuko sa harap ng matanda. 20 Fate Gems. Walang pakialam at walang ekspresyon na sagot ng matanda. Ang bawat binhi ay nagkakahalaga ng 10 Fate Gems, kaya gumastos lang si Lin Feng ng 10 Fate Gems para makapasok sa shrine. Ngayon, para lang magtanong, kailangan niyang magbayad ng 20. Ano ang pinakamagandang bagay na maaari nating ipagpalit sa dambana? Maaari mong makuha ang anumang gusto mo sa dambanang ito kung mayroon kang sapat na mga buto ng kapalaran. Ang mga taong may iba't ibang antas ay maaaring makakuha ng iba't ibang bagay. Ang ilang mga tao ay nangangailangan ng mga kasanayan at diskarte, habang ang iba ay nangangailangan ng isang talon ng yelo. Walang anumang bagay na maaaring ilarawan bilang ang pinakamahusay na bagay. Nanatiling tahimik si Lin Feng at nagtanong. Maaari ba akong makipagpalitan ng mga binhi para sa mas maraming oras? Iyon ang iyong pangalawang tanong. Sabi ng matanda. 20 hiyas na lang ang natitira kay Lin Feng. Sige, ang pangalawang tanong ay, kailangan ko ng 100 araw ng oras at kailangan ko ang 100 araw na iyon para kumilos na parang hindi lumipas ang oras sa labas ng mundo. Magkano ang kailangan kong bayaran para doon? 10,000 hiyas. Mahinahong sagot ng matanda. 10,000 hiyas, iyon ay 100 sa isang araw, ngunit napatunayan din ito na kaya niyang bilhin ang kanyang sarili ng oras sa loob ng dambana. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1144, Pangangaso ng binhi. Napakamahal. Dapat akong manatiling matigas at determinado. Umalis si Lin Feng sa shrine at inisip ang mga salita ni Qiyongqi. Kung mayroon siyang sapat na mga buto, maaaring makabili pa siya ng mga antas ng paglilinang. Ngunit ang pagbili ng mga antas ng paglilinang, kung maaari, ay malamang na napakamahal. Nagtataka ako kung nasaan si Mengching. Isip ni Lin Feng.
Sinabi ni Meng Qing na mahahanap niya siya kaya hindi na niya kailangan pang hanapin siya. Hindi na siya makapagtanong pa dahil wala na siyang hiyas. Lin Feng, huwag mo na akong hintayin, magsanay sa paglilinang. Tutulungan kitang maghanap ng mga binhi. Sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Tumingon si Lin Feng, boses iyon ni Meng Qing. Tumiti siya ng pilit, hindi siya nakaimik. He then whispered, "Bakit? Hindi ako naniniwala sa iyo." Si Lin Feng ay hindi naniniwala na si Meng Qing ay hindi gustong manatili sa kanya sa lahat ng oras kaya bakit siya pupunta at maghanap ng mga buto ng tadhana nang wala siya. Dapat alagaan mo muna ang sarili mo, sabi ni Lin Feng. Malakas si Meng Qing, kaya hanggat hindi siya nakakaharap ng mga malahalimaw na cultivator, wala siyang dapat ikatakot. Pagkatapos umalis sa dambana, ang ikatlong mata ni Lin Feng ay nagmukhang namutla na nawala ang lahat ng kanyang mga buto. Ang hindi alam ni Lin Feng ay sa ibang lugar, may isang lalaki na mas mabilis na ginugol ang lahat ng kanyang kapalaran kaysa sa kanya. Ang taong iyon ay ipinagpalit ang lahat ng kanyang mga buto ng kapalaran upang mag-teleport ng isang beses sa pinakamataong lugar. Nagtago siya saglit doon at saka siya lumabas at tinapakan ng malakas ang lupa. Nakuha niya ang atensyon ng maraming tao, lalo na dahil siya ay isang hayop. Siya ay napakasikat kung tutuusin, ito ay ang mabangis na hayop. Qiyongqi, pinangarap ng mga tao na mahuli siya at magpaamo. Sa makatuwid, maraming malalakas na cultivator ang sumalakay. Nang magsimulang habulin siya ng lahat, tumakbo siya sa ibang lugar at nagtago. Pagkatapos, lahat ay nagsimulang makipaglaban upang magnakaw ng mga binhi ng isa't isa. Pagkatapos nito, isang sinag ng liwanag ang nagpapaliwanag sa lugar at binalot ang lahat sa loob. Sa isang iglap, ang lahat ng kanilang mga buto ay lumitaw sa ikatlong mata ni Qiyongqi. Matapos makakuha ng napakaraming buto ng kapalaran, bumalik si Qiyongqi sa dambana, naghahanda na gugulin ang mga ito at mag-teleport sa ibang lugar. Kung alam ni Lin Feng na si Qiyongqi ay nakakuha ng napakaraming fate seeds sa ganoong paraan, mag-teleport siya sa Qiyongqi at hihingi rin sa kanya ng ilang fate seeds. Biz. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Feng ang ilang teleportation energy. Pagkatapos, nakita niya ang isang anino na lumitaw sa lupa. Hunter ng kadiliman. Isip ni Lin Feng. Galit na galit siyang sumigaw. Mamatay. Ang mga ilaw ng espada ay lumabas sa kanyang bibig, na tila kayang sirain ang anumang bagay. Nakakatakot ang level 8 sword intent ni Lin Feng. Lumitaw ang dugo nang makita ni Lin Feng ang anino na sinusubukang tumakas. Dito ka lang, malamig na sabi ni Lin Feng. Napakabilis na niya. Ang kanyang wind intent ay nasa ika-6 na antas, kasama ng kanyang Xiaoyao agility technique. Inilabas niya ang kanyang TNG sword at inatake muli ang kanyang kalaban. Tumalsik ang dugo nang lumitaw ang mga buto ng kapalaran ng kanyang kalaban sa kanyang ikatlong mata. Gaano kabilis. Ang cultivator na may espiritu ng anino ay lumitaw at nahulog, patay. Nakapasok na siya sa ika-6 na layer ng TNG at mayroon na siyang 60 fate gems. Ngunit ngayon, sila ay kay Lin Feng. Papatayin ko ang sinumang hunter ng kadilimang makakaharap ko. Malamig na sabi ni Lin Feng. Hindi niya kailangang pumatay ng mga tao sa Fortune City para makakuha ng mga buto. Kailangan lang niyang talunin ang mga ito. Gayunpaman, papatayin ni Lin Feng ang sinumang magtangkang pumatay sa kanya. Mayroong ilang mga tao na automatikong papatayin ni Lin Feng kapag nakatagpo niya sila, halimbawa. Ang mga Hunters of Darkness, ang mga assassin mula sa Imperial Assassin Union, ang mga tao mula sa Celestial Land of Alchemists at mga tao mula sa Tianlong Divine Castle. Ang lugar ay malawak at patag sa paligid ng shrine kaya hindi ito maganda para sa pagtatago. Gayunpaman, ito ay isang magandang lugar upang makakuha ng mga buto ng kapalaran. Ang mga taong may maraming buto ng kapalaran ay pupunta sa dambana upang gugulin ang mga ito. The Hunter of the Darkness had that same idea, kaya naman gusto niyang maghintay doon. Ano ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng maraming buto ng kapalaran hanggat maaari sa pinakamaikling oras hanggat maaari? Isip ni Lin Feng. Maraming tao sa Fortune City ngayon. Kahit sa Sword City, napakaraming cultivator ng TNG layer. Kinailangan ni Lin Feng na makakuha ng fate seeds ng mabilis kung ayaw niyang makaligtaan ng anumang pagkakataon. Sa kasamaang palad, mahirap ang pagsasanay sa paglilinang. Kung siya ay may mataas na antas ng paglilinang maaari siyang tumakbo sa paligid at kinuha ang lahat ng mga buto ng kapalaran na gusto niya. Ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, iyon ay masyadong mahirap. Maraming mga tao na mas malakas kaysa sa kanya, kaya kailangan niyang labanan ang mga tao ng paisa-isa upang kunin ang mga binhi ng kanilang kapalaran. Ang 10,000 buto ng kapalaran ay isang nakakatakot na bilang, kakailanganin niyang labanan ng maraming tao. Tumakbo si Lin Feng sa isang gusali at tumalon sa tuktok nito. Hinubad ni Lin Feng ang kanyang TNG sword at hinayaan itong umangat sa hangin. Ginamit niya ang kanyang espada upang tumingin sa paligid. Malayo-layo na ang nakikita niya gamit ang kasanayang iyon. Ang daming tao. Bulong ni Lin Feng. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang silver wings at ang kanyang shadow spirit sa parehong oras. Tapos, bigla siyang bumangon sa ere at nagsimulang gumalaw. Biz-biz. 2 tao ang bumangon sa hangin para kunin ang kanyang TNG sword. Nakakagulat, may nag-iwan ng banal na sandata doon, kukunin ko. Malamig na sabi ng isa sa kanila.
Inilagay niya ang kanyang kamay sa espada at inilabas ang kanyang makajos na kamalayan. Nais niyang ilagay ang kanyang makajos na kamalayan sa loob ng espada at kontrolin ito. Ngunit napakabilis niyang sumimangot, hindi normal ang banal na sandata na iyon. Walang mga bakanting nahanap niya upang payagan ang kanyang makajos na kamalayan na pumasok sa espada. Parang hindi ko makontrol, sabi nung una. Ang susunod na lalaki ay ginawa ang parehong bagay tulad ng nauna sa kanya at kinuha ang banal na sandata. Biz. 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 Ang TNG sword ay nanginginig na ngayon, tila ito ay magpapasakop sa kanya. Ngunit nang magsimulang ngumiti ang dalawa, isang nakakatakot na boses ang lumitaw. Soul Sword Fusion. Slash, slash. Dalawang nakakasilaw na ilaw ang lumitaw at pumasok sa ikatlong mata ng dalawa. Sabay silang dalawa ng nakakakilabot na tili. Ang kanilang makajos na kamalayan ay inatake at ang kanilang mga kaluluwa ay lubhang napinsala. Mga buto ng kapalaran, lumapit sa akin. Sabi ng malamig na boses. Pareho nilang naramdaman ang isang dambuhalang kamay na gumagalaw patungo sa kanilang ikatlong mata sa pagkakataong ito, at naglalaman ito ng nakakatakot na lakas ng pagkakabuklod. Alam ni Lin Fang ang Million Sword Fusion, pagkatapos ay ang Human Sword Fusion at ngayon ang Soul Sword Fusion. Maaari na siyang ituring na isang magaling na sword cultivator. Pareho silang galit na tumingin kay Lin Fang, nasaktan ng husto ang kanilang mga kaluluwa. Isang cultivator ng ikalimang layer ng TNG ang nakakagulat na niloko sila. Ang bawat isa sa kanila ay nakapasok sa ikapitong layer ng TNG at ang isa sa kanila ay mayroon ng 110 na mga hiyas, ang isa ay may 70 mga hiyas, at lahat ay nakuha ni Lin Fang. Ang mga buto ng kapalaran ni Lin Fang ay lumabo at naging orange. Mayroon na siyang 240 na hiyas, ngunit sa kanyang ikatlong mata, nakakita siya ng 2 orange na tuldok at 4 na pulang tuldok. Naramdaman ni Lin Fang na mas lumalakas ang kanyang sigla. May mga espesyal na kapangyarihan ba ang mga binhing iyon? Alis na ako. Sabi ni Lin Fang na kamakaway sa 2 taong iyon. Tapos, umalis na siya. Ang kanyang TNG sword ay lumulutang pa rin sa langit. Patuloy itong ginamit ni Lin Fang bilang pain. Gustong makuha ito ng malalakas na tao, ngunit ang hindi nila alam ay kayang umatake ng mag-isa ang espada. Kailangan lang nilang agawin ang espada at pagkatapos ay kailangan nilang sumuko sa pag-atake nito. Ang mga tao lamang na nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang makajos na kamalayan o mga espesyal na kakayahan ang makatiis sa nakakagulat na pag-atake iyon. Pagkatapos ng 1 oras, nakakuha na si Lin Fang ng 500 hiyas. Noong panahong iyon, may mga taong humabol sa kanya, at siya ay nakatakas o lalabanan niya sila at mananalo. Makalipas ang kalahating araw, mayroon ng 1,500 gems si Lin Fang. Ngayon sila ay naging dilaw at naglalaman sila ng isang hindi kapani-paniwalang lakas. Ang chi ni Lin Fang ay naging mas malakas sa kanila. Kumbinsido na siya ngayon na ang mga binhing iyon ay makakatulong sa mga tao na maging mas malakas. Napakalawak ng Fortune City. Sa mga mata ni Lin Fang, ang lungsod ay nagiging mas mahiwaga. Pero, ang alam lang niya ngayon ay kung papalarin siya, kahit ano ay makakamit niya. Masyado akong mabagal. Kailangan kong makahanap ng mga binhinang mas mabilis. Isip ni Lin Fang. Pagkatapos ng kalahating araw, nakakuha na siya ng 1,500 gems, ngunit hindi ito sapat. Kung narinig siya ng ibang tao, galit na galit sila. Ngunit kahit noon pa man, may ilang napakalakas na tao na nagawang magnakaw ng mas maraming buto kaysa kay Lin Fang. Sa gitna nila, may isang hayop na ang mga buto ng kapalaran ay berde. Ibig sabihin, nakakuha na siya ng 10,000 fate seeds o higit pa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1145, nakakatakot na numero. Pagkaraan ng 3 araw, naging berde ang mga buto ng kapalaran ni Lin Fang. Ang kanyang ikatlong mata ay nagkakalat ng nakasisilaw na berdeng ilaw mula sa kanila. Nararamdaman niya ang sigla mula sa mga buto at napansin niyang lumalakas din ang kanyang dugo. Nagtataka ako kung maaari kong kunin ang hindi kapani-paniwalang mga buto mula sa Fortune City. Isip ni Lin Fang, kung maaari niyang dalhin ang mga ito sa kanya, pagkatapos ay gagamitin niya ang mga ito upang patuloy na bigyang kapangyarihan ang kanyang lakas. Pero may nakakainis kay Lin Fang. Dahil ang mga buto ay masyadong makapangyarihan, ang kanyang chi ay nagiging masyadong makapal. Hindi na niya magagamit ang kanyang espiritu ng anino, kahit na habang nagtatago, malinaw at malinaw na nararamdaman ng mga tao ang kanyang presensya. 10,000 fate seeds, dapat marami na ako ngayon. Isip ni Lin Fang. Napagpasyahan niya na ito ay isang magandang pumunta sa dambana, kaya pinasok niya ito. Katulad ng dati, nandoon pa rin ang matanda. Hindi pa rin maintindihan ni Lin Fang kung ano ang dapat nilang gawin doon. Isa itong bagtong sa kanya. Anong kailangan mo? Tanong ng matanda na nakatingin sa ikatlong mata ni Lin Fang, hindi siya mukhang nagulat. Kailangan kong ayusin ang armas na ito. Sabi ni Lin Fang na iniabot ang kanyang pana. Ang pag-aayos ng isang banal na sandata ay mas madali kaysa sa paggawa nito kaya kailangang sapat ang 10,000 hiyas. Hindi naman ganoon kas-ira, isa lang ang crack mark, pero dahil high-level holy weapon ito, magiging 10,000 gems. Walang pakialam na sabi ng matanda. Pagkatapos ay ibinigay sila ni Lin Fang nang walang sinasabi. Ipinatong ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay sa busog at sa isang iglap, nakasisilaw na mga ilaw ang lumitaw dito.
Hindi siya nagpakawala ng anumang chi, ngunit sa isang iglap, ang busog ay nagsimulang magpalabas ng mga hagong na tunog. Kunin mo, sabi ng matanda. Kasabay nito, halos lahat ng mga hiyas ni Linfang ay nawala. Ngayon 40 na lang ang natitira niya. Ang hindi kapani-pani walang lakas na naramdaman ni Linfang bago nawala sa kanila. Guro, dahil kaya kung ipagpalit ang mga buto ng mga sandata, maaari ba akong magpalit ng mga sandata ng mga buto? Tanong ni Linfang. Kaya mo, sagot ng matanda. 20 hiyas ang muling nawala sa ikatlong mata ni Linfang. Maaari ko bang pabyusan ang aking mga banal na sandata sa parehong presyo? Tanong ni Linfang. Kaya mo, hindi masyadong madaldal ang matanda. Ngayon, si Linfang ay walang natitirang hiyas, ngunit si Linfang ay ngumiti ng walang pakialam. Ang dambana ay napakagandang lugar. Guro, gusto kong palitan ang armas na iyon. Sabi ni Linfang na muling inilabas ang busog. Hindi man lang siya nagtanong kung ano ang presyo. Kinuha ng matandang lalaki ang busog at ang nakasisilaw na asul na mga buto ng kapalaran ay lumitaw sa ikatlong mata ni Linfang. Ang busog ay nagkakahalaga ng 1,000,000 hiyas na nangangahulugan na upang maibalik ang busog, ang mga tao ay kailangang talunin ang daan-daang libong mga cultivator. Hindi nakakagulat na kinailangan ni Linfang na magbayad ng 10,000 gems para ayusin ang isang crack na iyon. Tumiti si Linfang at naglabas ng isang grupo ng mga sirang banal na sandata, higit sa 100. Guro, gusto kong maayos silang lahat. Sabi ni Linfang na nakangiti sa maningning na paraan. Sa una, naisip niya na kailangan niya ng isang malakas na tagagawa ng armas upang ayusin ang kanyang mga armas, ngunit ito ay magiging lubhang mahal. Ang lahat ay posible sa Fortune City, bagaman 10,000 hiyas upang ayusin ang busog, iyon ay isang tunay na bargain. Nakakuha pa siya ng 1,000,000 hiyas kapalit ng pana, na maaari niyang bawiin mamaya. Napakatalino mo, sabi ng matanda na nakangiti ng walang pakialam. Pagkatapos ay sinimulan niyang ayusin ang lahat ng mga armas. May kabuuang 27 armas. Gumastos si Linfang ng 80,000 gems para ayusin ang lahat. May hawak siyang 10 armas. 2 depensibong armas, isang 7 kulay na damit ng tao na gawa sa mga balahibo at isang baluti. Ang 7 kulay na daos na damit na gawa sa mga balahibo ay, bukod sa busog, ang tanging mataas na kalidad na banal na sandata na mayroon siya at iniingatan niya ito upang ibigay kay Mengchi. Ang baluti ay isang mababang antas na banal na sandata na iniingatan niya para sa kanyang sarili. Itinago din niya ang halberd na dati na niyang ginamit. Isa itong katamtamang antas na banal na sandata at napakalakas. May iba rin siyang itinago kung sakali. Pagkatapos, ibinigay niya ang iba pang 17 armas sa dambana ng walang pag-aalinlangan. Si Linfang ay mayroon na ngayong 1,300,000 na hiyas dahil karamihan sa mga armas na kanyang ipinagpalit ay mababa ang antas. Mayroon din siyang ilang katamtamang antas na banal na mga sandata, ngunit ang mga ito ay hindi halos kasing mahal ng mga mataas na antas ng armas. Ang mga mataas na antas ng armas ay 100 beses na mas mahal kaysa sa mga mababang antas. Gusto kong ibalik ang busog. Sabi ni Linfang sa matanda. Binawi niya ang kanyang pana at ngayon ay mayroon na lamang siyang 300,000 gems na natitira. Pero sapat na iyon. Bukod sa pana, mayroon siyang 10 iba pang sandata, kabilang ang isang banal na sandata. Muli niyang naramdaman ang hindi kapani-paniwalang sigla sa loob ng kanyang katawan. Kahit nasalakayin siya ng mga tao, hindi nila siya mapapatay ngayon. Marahil ay walang ibang tao na may ganoong karaming hiyas. Hindi akalain ni Linfang na ang mga sirang armas na natagpuan niya sa maliit na mundo ay magiging kapaki-pakinabang sa Fortune City. May iba pa ba? Sabi ng matanda nang makita niyang hindi umaalis si Linfang. Gusto ko ng 100 araw at napakapayapa, kalmadong kapaligiran. Kailangan ko ng isang lugar na puno ng napakalakas na sigla mula sa lupa at langit. Hiling ni Linfang. Ilipat mo ang iyong mga iniisip sa aking isipan. Sabi ng matanda. Tumango si Linfang at inisip ang lugar ng kanyang mga panaginip, pagkatapos ay ginawa niya itong alaala at ipinadala ito sa utak ng matanda sa pamamagitan ng kanyang ikatlong mata. 100 araw para sa 10,000 hiyas, isang kalmadong lugar na may hindi kapani-paniwalang sigla mula sa lupa at langit, 40,000 hiyas. Iyon ay kabuuang 50,000 hiyas. Deal. Sabi ni Linfang na tumatango. Nagsimulang magsagawa ng mga hansila ang matanda. Sa isang iglap, nawala ang katawan ni Linfang at lumitaw siya sa tuktok ng isang bundok. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang lugar na may nakasisilaw na mga bituin. May napakalaki at nakasisilaw na buwan sa itaas niya. Iyon ang lugar ng kanyang mga pangarap. Ang matandang lalaki mula sa dambana ay hindi kapani-paniwala. Isip ni Linfang. Sa sandaling iyon, mayroon siyang 250,000 na mga hiyas na natitira dahil 50,000 lang ang kanyang ginastos. Kaya, hindi kapani-paniwala pa rin ang kanyang sigla. Ang kanyang mga buto ng kapalaran ay nagparamdam sa kanya ng higit na buhay. Inilabas niya ang kanyang TNG sword at ang kanyang pana. Hinayaan niyang umangat sa ere ang kanyang TNG sword at pinanatili ang pana sa kanyang mga kamay. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis ng kanyang espada gamit ang sigla mula sa lupa at langit. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ng kanyang espada ay katulad pa rin ng isang embryo. Ang nakakasilaw na mga ilaw ay bumagsak sa kanyang TNG sword. 50,000 gems, ang dami. Kung wala akong napakaraming sandata, kailangan ko ng mahabang panahon para makuha ko silang lahat. Ngunit,
Ngayon ay magagawa kong manatili dito ng 100 araw pa kaysa sa iba. Talagang sulit iyon. Bulong ni Lin Feng. Sa 100 araw, makakakuha siya muli ng ilang mga buto ng kapalaran. Sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa, kaya niyang buhayin ang kanyang Tianji Sword at pagkatapos ay buhayin ito. Sinimulan na rin gamitin ni Lin Feng ang kanyang busog, ito ay isang mataas na kalidad na banal na sandata na kaya niyang pumatay ng maraming tao ng sabay-sabay. Kung nagamit niya ito ng maayos, magiging slaughtering machine siya. Ito ay medyo katulad ng kanyang demonyong espada dahil magagamit niya ito upang talunin ng mga Zun Cultivator. Kahit na ang busog ay walang masamang ugali ng demonyong espada, kaya walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila.